Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po Yung mga iba't ibang tumpok ng hindi ko pera. po ma-recognize, sir. Hindi nyo ko ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Sabi niya, inutos mo raw sa kanya, nakunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone niyo yun. Hindi ko rin, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Makikita mo naman kung phone Sige mo po. o hindi. Opo, galing po sa phone niyo. Additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor. Kasi hindi ko po alam, Your Honor. Kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, pag Oh. lumalabas na po sa GAA, wala Okay. po kaming knowledge doon kung saan po. Hindi ko po alam yung Hindi nyo na alam. dahilan niya. I have questions for... Yes, Ay, okay. Thank you. Mr. Cantor is here. Siya po yung una. Well, Engineer Alcantara, kanina may mga pinakitang pictures dito. So, siguro may mga follow-up questions lang po ako. No? Well, una po, tungkol doon sa mga pictures nung text exchange or chat exchange sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Again, pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Engineer, tama po ba? Di Alcantara? Yes po. Yes. At sabi niya, inutos mo raw sa kanya, nakunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone niyo yun. Hindi ko rin, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Makikita mo naman kung phone Sige mo po. o hindi. Opo, galing po sa phone niyo. Okay. Engineer JP Mendoza, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Confirm ko lang uli. Ayon sa inyo, hindi raw po maalala ni Engineer Alcantara, pero ayon sa inyo, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator Joel daw and Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun, pag in-screenshot po, mare-record po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Disappearing messages. Okay. At inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, saka po babasahin. Pinapicturan. Okay. Sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. Okay. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Ngayon, sa paliwanag po ni Engineer Alcantara, sabi nyo, yung context nun ay may CA hearing. Tama po ba? At nakasalang si Sec Bonoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Tama po. Ang tanda ko po ay nagpa-follow up lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. Yun lang po ang For additional. hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo up lang daw po yung request lang po. Yun lang po, Your Honor. Okay. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa pinalabas po nila, Your Honor. Okay. Hindi, kinukote kita. Yun ang paliwanag mo. No? Okay. At tama ba, pinarating mo kay Sec Bonoan? Opo, sinabi ko lang po na ipapollow up lang po si Sen ng mga request niya po. Yun lang Okay. po. Okay, so una, kinukumpirma nyo po na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so, Your Honor. Yes or no na lang po? Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma nyo rin na
si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po. Nakikisuyo lang po na papalo po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay SEC. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang bakit kailangan pang idaan ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay SEC? Sabi nga dun sa text, abay, majority leader daw siya, di ba? Hindi lang at CA member, hindi lang daw ordinaryong senator. So nagtataka lang ako bakit po kailangang idaan pa sa inyo para iparating kay SEC. Hindi ko po alam yung Hindi nyo na alam. dahilan niya. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Nagsabi lang po siya sa akin na baka pwede papalo kay SEC yung kanyang mga request. Yun lang po. Okay. So, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng mga follow-up at request sa inyo? Yun lang pong time na yun sa mga multipurpose building po. Kaisa-isang pagkakataon lang na nangyari yan, ha? Under oath po kayo? Yes, I think Yes. the following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya pero wala na po kami naging usapan. Wala na po. Kasi po, kanina, sabi ni ADE Bryce na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to ADE Bryce Hernandez ay kay Sec Joel daw yon. Tama po ba? Inisa-isa pa kanina yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, pag lumalabas na po sa GAA, wala po kaming knowledge doon kung saan po. Wala. Pero sa district mo yon. Yes, Your Honor, lumalabas Siyempre, po. lahat ng proyekto alam mo. Your Honor. Tama. Okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec Bonoan ito? Hindi ko po alam dahil Hindi mo na alam. according to Secretary and even Yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the GAA po. Okay. At dun sa text kanina, mayroon pang pagbanggit. Magkita tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na kung pwede makita po kami sa JIL. Meron, I think at that time, Saan po yung ano po yung JIL at saan po yun? Kayo makikita? sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yon? Ano yun? Timbahan ba yun? Ano yun? Actually, yung po yung school po nila, tapos School. may residence po yata St. Okay. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Jesus Lord. Jesus is Lord. So, sa school po yon. I think po, yes po. Sa Bukawi. Okay. So, malinaw po yon. Meron kayong ganong relasyon. Masasabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? Hindi po, Your Honor, kasi po, kung matatandaan nyo po, I think 2023 during budget hearing, parang nga po nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po siya personal na kaibigan-kaibigan. Magkakilala lang po. Not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay Sec Bonoan. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi, kanina Yun lang po. Yun lang po, sir. Sige, hanggang doon na po muna. Ngayon, ngayon, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron pa isa doon sa district office daw, sabi ni ADE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po Yung mga iba't ibang tumpok ng hindi pera. ko po ma-recognize, sir. Hindi nyo ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Hindi ko ma-recognize, Your Honor. Sige, hanggang doon na muna. Yung isa namang picture, isang malaking tumpok nasa billiard, on top of a billiard table. Sabi nyo sa bahay daw yon, tama ba? Hindi po sa bahay ko, I think wala. Hindi ko sa po- bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi, Your Honor. Ikaw po ang nagsabi. Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, kayo po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng kontraktor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya.
Yun po ang lang po pagkakatanda ko. dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganun, Your Honor, na Oh, proponent. Yes, sir. pero yun yung sinabi nyo kanina. Bilanggit ko po na yan po yung pera ng kontraktor na dinala po nung may-ari ng license. Okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No, dahil una, kino-confirm nyo yung picture, kino-confirm nyo na alam nyo yun, kino-confirm nyo na nandun kayo, di ba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Pakipaliwanag po. Di po. Ang tanda po ko po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Nagkataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming isa, dalawa, tatlong magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Yun lang po. Mga kaibigan po. Okay. Okay, so ano po yung bakit po may pera yung nagpapagamit ng lisensya? Paki-explain. Hindi ko maintindihan yan. Yun po ay halimbawa po, natapos na po nung tao yung project po. Oh, Yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari ng lisensya. okay. Tapos ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Okay. So in other words, yung may lisensya, yun yung nanalo sa bidding Yes para po. sa proyekto, Opo. sa public works contract. Tama Yes po, Your Honor. Siya ang nanalo sa bidding, kayo nag-award sa kanya. DPWH. Yes po, DPWH. Tama po. O, hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo, pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong ganon, meron naman pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng, ano, Pwedeng subcon, okay. pwede pong So, ganon. sabi mo ito, nagpagamit ng lisensya, kaya Yes po. ngayon, ito na yung pera Opo. na binigay sa kanya. Paano po yon? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganong karaming pera? Sino Tingin ko po- nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-recall kung sino contractor, Your Honor. Kasi po, Sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakolekta na, Okay. ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Okay. So, yung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Tapos, syempre, kaya may pera. Di Yes po. ba? Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktual na gumawa. Tama Yes po, Your Honor. Yun. Okay. Ngayon, legal po ba yan? Hindi ko po Nako, matandaan, hindi Your mo Honor. alam Hindi ko kung po matandaan, legal to o be hindi. honest po. Ha? Legal. If district engineer ka, legal ba yon according to our procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Biskaya, no? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po Sila kami. naman. Okay. Hindi po legal yon. Okay. Hindi nyo ba alam yon? Yes, Your Honor. Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi. Alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng Alam iba? ko po, illegal po. Okay, bakit po nagpapagamit ng lisensya? Ba't kailangan may ganon? Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maari Hindi mo po alam sa yung, may-ari. yung sinasabi po, unlike kahapon po ni Oh. Miss Sally, Mm. thereafter po kung magamit, meron pong royalty tinatawag. Yun Okay, na po, hindi Your po Honor. ba kaya nagpapagamit dahil yung mga aktual na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito Pero ganoon. Ngayon, illegal po to. No? Bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, licensed, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po, Your Honor. Tingin nyo po. Tama. Kaya nga sinasabi nating illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan.
Yun po ang pagkakatanda ko. Yun po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan mo yun. Sinabi mo kanina, Yes, Your kaibigan Honor. mo. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you po dun sa mga pagsagot sa mga tanong na yun. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan, sabi sa bahay. So malamang, bahay yan nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama. Tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Bahay nino. Bahay po nung nakigamit po ng lisensya. Tingin ko po. Doon po dinala. Doon dinala. Yes, Honor. Tapos kaibigan nyo yun. Kakilala po. Kilala. O pwede pang pangalanan nyo. Actually po, pagkakatanda, hindi ko po matanda kung sino-sino po, Your Hindi na Honor. matandaan. Okay. Opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo hindi mo matandaan. Marami pong mga nangungontrata po doon na sila po ang nag-uusap, Your Honor. So hindi ko na Okay. po pinakikialaman po yung kanilang transaksyon, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Until such if I time po may I na- interject? Yes po. Sige Jermaine, po. this is Jermaine. Mr. Chair, may I interject? Just that's germane to the line of questioning of Congressman Tino. If I may Sige po. be allowed. I mean, Chair. Yes. Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH District Engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya at siyang magdi-deliver doon sa contractor? In fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account, which is Land Bank of the Philippines. Ano ba yan? In-cash nyo? Kayo mismo nag-in-cash? Hindi po ako, Your Bakit Honor. that's what I guess Congressman Tino is asking Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan at sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, malinaw na po, galing sa sariling bibig po ni District Engineer Alcantara na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So, nag-award sila ng mga proyekto sa mga licensed and qualified. Pero alam din ni District Engineer na pinapahiram yon at pina-farm out, pina-subcontract sa mga kontraktor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga, humihiram ng lisensya No? Tapos ngayon, siyempre, ang babayaran ng gobyerno, yung sinasabi ni Congressman Adjong, ang bayad dyan is through the land bank, cheque ang gamit dyan. No? Pero bakit kailangan i-encash? Kasi kailangan bayaran yung mga humiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba, District Engineer? Ganun nga ba ang nangyayari? Yes, Your Honor. At tama rin po ba na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Yung iba po, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon po, kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone nyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no? Yes po, Your Honor. Pero sabi nyo phone nyo yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sinare nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Mina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun, para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry Ni Yun Boss po. Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff? Staff po nino? Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay, o sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon?
Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So hindi ko po talaga 2022. matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw din Ah, ba ang nakipagkita? ano po, kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Opo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Ngayon naman po, tanong kay Mr. Diskaya po. No? So, paulit-ulit na tinatanong po ay meron po ba talagang mga dagdag na pangalan sa listahan sa inilista nyo sa inyong affidavit? No? Again, meron po ba? Your Honor, wala po. Wala po. Wala po. Okay. So ang sinasabi nyo po ay kailan po kayo nagsimula bilang contractor? Year 2003 po. Year 2003. Oh. Tapos kailan kayo talagang lumaki bilang contractor? Lumaki po kami nung mga, ano pa po, 2012, 2000 dahan-dahan na po kaming lumaki. lumaki. Okay. Tapos ano naman yung sinabi sa Senado na 2016 po talaga yung talagang lumaki ng husto ang inyong negosyo. Bakit po 2016? Wala pong, hindi po ganun, Your Honor, hindi po ganun. Hindi, viral yun eh. Yung tinatanong ni Senator Jinggoy. Tapos 2016 daw po. Sa flood control, yun yata yun. Tama ba? Your Honor, hindi ko po kasi hinarinig yung detalye po na yun. O sige. Okay. So, ang sinasabi nyo ay kailan nga? 2002 kayo nagsimula? 2003 po, Your Honor. 2003. Ang sinasabi nyo, mula 2003 hanggang 2025 ngayon ay ang allegedly nilagyan nyo lang o binigyan nyo ng SOP ay yung pinangalanan nyo. Yun po ang sinasabi nyo. Yes po, Your Honor. Yes po. Hindi po bukal sa loob po. Anong ibig sabihin ng hindi po bukal? Napilitan lang po kami, Your Honor. Okay. Pero sa buong halos mahigit 2 dekada na kontraktor kayo, ang sinasabi nyo ay yung, ilan po yung mga pangalang bininggay nyo? 18 ba yon? 18? Ilan po? 18 po, Your Honor, halos. So yan lang po ang 18 politiko na nilagyan nyo ng hindi bukal sa inyong kalooban. Pinilit po kaming hingan. Pinilit kayo. Eh yung kusa na binigyan nyo, Wala po, Your Honor. Ayaw po namin magbigay. wala po. So ang sinasabi nyo, 18 lang. No, sa mahigit 20 years na contractor kayo. Okay, parang ewan ko kung maniniwala ang publiko dyan. Pero pinaninindigan nyo na 18 lang. Yung mga pinangalanan nyo lang. Pero, again, kanina po, balikan natin yung sinabi nyo. Tinatanong kayo ni Congresswoman De Lima, yun po bang mga hindi nyo pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Yun po ang tanong ni Congresswoman De Lima. Sabi nyo, Your Honor, I invoke po muna my rights. Po. Okay? And then, nung tinanong ka, anong ibig mo sabihin? Ang sagot nyo po, hindi pa po ako sigurado sa mga dokumento ng iba pong pwedeng mabanggit. Sinabi nyo po yon. Your Oh. Honor, Sinabi nyo po, may iba pang pwedeng mabanggit, pero hindi pa kayo sigurado
sa dokumento. Your Honor, Yun ang sinabi nyo. Your Honor, ilang araw na po kasi akong walang tulog dahil po nilusob po kami ng mga nagrarally. Kaya okay. po, yung isip ko po ay hindi po masyadong malinaw po yung pagkakadinig ko sa tanong po. Hindi malinaw. Pero malinaw na malinaw yung sagot mo eh. May mga iba ka pang pwedeng mabanggit, kaya lang hindi ka lang sigurado sa dokumento. Actually, maganda nga yun dahil gusto mong banggitin yung meron ng dokumento. Tama? Diba? At sabi mo, yung sa binanggit mo, meron ka ng dokumento. Tama po ba? Yung 18 na binanggit mo, sabi mo, merong mga ledger, mga pinapirmahan kayo, or may resibo. Your Honor, Nasa affidavit mo yon, tama ba? Your Honor, yung ledger po is hindi po pinirmahan nila. O hindi pinirmahan, pero Kopya lang sabi po mo namin. meron kang mga documentary evidence. By the way, Mr. Chair, meron na po ba tayo nung supporting documentary evidence dun sa mga allegations niya? Sabi niya Wala meron daw eh. Wala pa. Wala pa po. We haven't been furnished yet. Sinabit niyo po ba yan sa Senado? Your Honor, wala pa po. Wala pa po. Pwede bang isubmit niyo rito? Yes po, Your Honor. Kasama sa binanggit mo sa affidavit mo, dapat isama rito. Ngayon ba dala nyo? Wala po akong dala, Your Honor. Wala kang dala. So, Mr. Chair, pwedeng ipasabit. Di naman pwedeng magbabanggit doon ang pangalan, tapos Yes. meron daw dokumento, kailangan makita rin natin yung dokumento. We will get copies of the ledger. So, That has been mentioned in the paki-submit po affidavit. para sa susunod. In the Okay. affidavit. Okay, ngayon, malinaw po yung sinabi nyo. Doon sa 18 na binanggit nyo, meron kayong dokumento. Congressman Ponce. Okay, pero meron pang mga pangalan pero hindi pa kayo sigurado sa dokumento. No? Tapos ang sunod na sinabi nyo, Your Honor, okay po ba na sa executive session ko na lang sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko? Your Honor, ang ibig ko pong sabihin po doon, dito po, related po dito. Related nga dito. Dito sa mga dagdag na pangalan na maaari mong sabihin. Hindi po, dito po, Your Honor, Hindi sa mga po. pangalan po na nakalista. Hindi, iniiba mo na yung sinabi mo eh. No, sige, Mr. Chair, sa totoo lang, ay sapat-sapat na po para sa akin. No, na lumalabag po sa rules natin on contempt. Pero, kanina pa po dinidiscuss to, sabi, hold off. Okay, for now, we will hold off. Okay? Pero, naka-ready na po tayo. Yeah, Mr. but Chair. let me state for the record that no one believes what you're saying, Mr. Discaya. Well, neither do I, Mr. Chair. Malinaw naman yon. Okay. Pwede pa po ba, Mr. Chair? Last question, last question. Okay. Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit ng banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No, ibig sabihin po, 'di ba? Ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million.
Isang proyekto yon. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos na dagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay, ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po ba ang Program of Works? Hindi ko po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Okay. Meaning from pagkalabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO, yan po ay mandato naming i-download sa implementing office Okay. for implementation. Yeah. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, Ang Program tanong of ko lang po ay yung mga insertions po in case of 2024, probably around 1,000 new projects. Yung mga in-insert po ba yun? Opo. Meron na pong program of works yun? sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito. Gagawin po ng District Engineering Office yan o Regional Office kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung sila po magsasurvey, program of work magsasurvey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung Oo. mabibid po, award po, kontrata, etc. Oo. May delegated authority po. Okay. Delegated So ang authority sinasabi po. nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December or November, tapos wala kayong alam dyan, so Enero lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakaalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakaalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo, so, O baka naman, Tsaka yung mga ini-insert, meron na ring program of works, ginawa nyo na rin. Not to my Sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced no sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. All right. Thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po bang mga dokumentong binigay? I don't think